Nai-post ka ba sa FB? Nai-post po ba ka sa social media? At ginawan kayo ng kwento ng kung ano-ano ng mga OLA agent nito para lamang magbayad kayo ng mga utang ninyo? Ngayon, paano natin i-report? Paano natin lalabanan yung ganitong klase ng mga harassments ng mga OLA? Tara, panoorin natin kung paano kayo tuturo sa inyo, kung paano i-report ang mga pagpo-post sa inyo ng mga OLA agent. Sa magandang araw po muli, ito po ang inyong lingkod ka Johnny, ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA. So, sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano nyo i-report sa FB at kung paano ninyo mahahanap kung sakaling kayo nga ay naipost at kayo ay nakita sa social media na isa kayong scammer at kung kayo ay biktima ng OLA. Okay? Pero bago ang lahat, please subscribe po sa mga newbies as mga legit at loyal subscribers ko po. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa aking channel. Pakihit na rin po yung like, pakishare na rin po at pakihit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos. Pakilike na rin po yung ating page, online lending, scam and reviews at modus at pati na rin yung TikTok account natin na Janitor TV. Okay, simulan na natin. Eto, pakita ko sa inyo. Kailangan ko lang ulit binuksan yung aking spam message at hinanap ko nga kung saan ulit ako nakapost na isang daming account ng isang OLA agent na kung saan niya ako pinost bilang isang scammer. Pakita ko sa inyo. Yan, diba? Mag-ingat sa taong to. Ang hilig mangutang, hindi naman nagbabayad ng utang to. Ngayon, nagtatago na. Susunod, sa sobrang daming utang, mag-ingat kaya ito ang tunay na scammers. Sir Aulo tong Cops na to. Ayan, example lang po yan. Ngayon, nakita nyo, janitor. Hindi ko alam paano nila ako nahanap eh. Nagulat nila ako. Siguro nakita nila ako sa mga press ko doon sa isa kong account. Yan example kung bakit tayo. Minsan napopost ng hindi natin alam. Buksan nyo yung spam messages nyo. Maaaring ginawa na kayo ng GC. At doon hanapin nyo isa-isa yung mga gumawa sa inyo. Lagi nyo na i-check yan. Kasi minsan hindi nyo basta-basta makikita kung saan kayo na-i-post. Pero kung makita nyo na, katulad yan, pakita ko sa ayan. Merong tatlong dot doon sa taas, di po ba? Pindutin nyo lang po yan. Pagtapos nyan, ayan, lalabas po yung save post, view edit history, turn on notification, then sa pinakababa po yung find support or report. Pindutin nyo po yun. Why are you reporting this post? Ayan. Mamili po kayo ng gusto nyo. Ako kasi pinili ko is bullying, harassment, or abuse. Okay? Pindot ko po yun. Click po natin. At ayan. How is it bully, harassment, or abuse? Threatening to share my nude. Bali sa akin, ang pindot ko is bullying or harassments. Okay? Pindot ko po ulit yan. Ayan. Who is being harassed? It's me. Diba? Alam ko namang iba yung pinutin natin. Pero pwede rin kung kaibigan ninyo o kakilala ninyo. Ayan, lumabas po yung report details, bullying, harassment, or abuse. Click yung sa baba, submit. At yan po ang lalabas. Thank you for reporting this post. Report. Okay, ayan po. Ganyan po mag-report kung sakaling nalaman nyo kayo po ay nakapost sa mga FB. At kung saan-saan po kayo pinopost. Kasi ito, pwede nyo rin naman po i-block. Pero ako hindi ko po binlock para lagi po ako nakaantabay sa kanya kung sakasakali mag-active ulit itong account na ito. Hinayaan ko lang po siya. Ayan. Masaklap lang mga kadyan. Ito yung nangyari after my report. Yung kailan lang. Nag-message sila sa akin. They didn't remove yung aking post na dahil wala raw silang nakikitang masama o kung ano man na makakasira sa akin. Ganun mo na. Okay Meta, bakit ganito to? Totoo lang, medyo nakaka-unsya itong sa Meta, diba? Almost a year ko na nire-report yan. Pero ito, payo ko na sa inyo kung sakasakali para matanggal po talaga, no? I-share ninyo sa mga kaibigan nyo sa FB friends, ipaalin nyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga mahal nyo sa buhay na naipost kayo. At pakitulungan kayo para kung sakasakali kasi siguro hindi tinatanggal dahil ako lang ang nagre-report. Ngayon kasi kung marami talaga magre-report, maaaring ma-take down itong post na ito. Pangalawa, kung ma-take down man pati yung dami account ng all agent, nire-report ko rin yun.
Pero dahil nga ako na mag-isa nagre-report, hindi pinapansin ni Meta. Ganyan po ang estilo niya kahit may nagre-report na, hindi pa rin pinapansin. Kaya minsan nakakaloko to sa Meta. Kita nyo, panay-panay ang post ngayon na naman ng mga OLA agent. Ang dami kong nakikita. Halos araw-araw ako may mga nagpo-post nga dyan na sangkaterba, naka-line up yung mga listahan ng mga nakapost ng mga OLA victims na ginagamit ng mga OLA agent. At pati nga yung OLA victim ginagamit na profile picture at nakalagay doon mga scammer. Legit. Yun nga pakikita ko sa inyo, baka medyo ula sa cellphone ko ando sa isa. At yun nga, ang dami kong nakikita, kaya panay-panay din ang pagtulong ko rin sa mga pagre-report doon kahit di ko na nilalagyan ng tabas. Nire-report ko kung ano makikita ko kasi kawawa naman dahil ako, nararamdaman ko yung nararamdaman ninyo na kung sakasakaling kayo pinapahiya kung online, hindi pa po ba? Kasi siyempre medyo, pero kung kayo matibay-tibay ang kalooban, ako doon nagpapa-apekto rito kung tutuusin wala akong pakialam sa kanya, pero ginagawan ko pa rin ng paraan para ma-take down yung aking pagkakapost, di po ba? At yung GC, report nyo rin yun kung sakaling ginawan kayo. Sa mga buy and sell, bihira na po sila eh. Pero tignan nyo pa rin palagi yung buy and sell sa lugar ninyo at hanapin nyo yung pangalan nyo kung ano Pero sa akin dyan, ito nagtaka ako eh. Paano nila nalaman yun? Maaari nga ang tingin ko is sa mga kaibigan ko nga doon sa isa kong account na kung saan ang pangalan kong tunay. Doon nila nahanap yung pangalan kong janitor. At siguro ng time yan nakapublic pa tong aking account. Ngayon kasi naka-only me lang ito, pero pag gusto ko mag-post in public, nagpa-public ako. Pero sabi nga sa inyo, ako, nag-file na rin naman ako ng complaint sa PNP at ako po ay kampante na rin naman na natigil na rin naman na yung mga paggagawa sa akin ng post. Pati yung sa huli, hindi na ako kinulit. Yun lang naman po kasi ang pinakamaganda dyan, lagi nyo i-report. Hindi lang sa FB, hindi lang sa pati na rin sa mga ahensya ng gobyerno para marinig nila kung sakasakali malaman nila na marami pa rin ang mga biktima ng OLA. At ito yung nakakalungkot lang po. Nung kailan lang may mga ganyang harassments, meron ulit nagkitil ng sarili niyang buhay. Isa po siyang virtual assistant. Nalungkot ako dahil nawalan siya ng kliyente, nagka-baon-baon sa utang sa OLA. Ayun, hindi niya kinaya, nag-depress. Medyo, yun ang sinasabi ko sa inyo, kailangan natin ng communication sa bawat pamilya natin, kaibigan, kahit sino pwedeng makausap, kahit na kung sino naman yung nakakausap nyo na malapit ka, hindi nyo personal na kilala, kung sakali makatulong sa inyo, lapitan nyo, maglabas po kayo mga saloobin ninyo about this. And then, pinakamag-ina pa rin talaga is yung kamag-anak natin o yung mga mahal natin sa buhay, yung ating lalapitan para mabawasan ng ating anxiety, stress, depression na nangyayari. Katulad niyan, kahit walang ginawa sa Meta, ako kasi naging manhid na ako sa ginagawang harassment. Pero hindi naman po lahat ng OLA victims ay katulad ko na mag-isip. Pero payo ko sa inyo, huwag nyo masyadong dinidibdib o dinadamdam. Hindi ko sinasabing deadmahin nyo lang. Kalmahin nyo lang yung sarili nyo, mag-isip kayo na maayos, magdasal po kayo sa Panginoon. Lagi nyo tatandaan na hindi po lahat ng mga ganyan habang buhay na. Pero sabi ko sa inyo, matatapos yan. Tumigil na lang din po kayo sa tinatawag na tapal system. Ang dami kong nakikita dyan na nagtatapal system. Bukod sa pag-uutang sa OLA, mangungutang din doon sa ibang tao na kahit hindi nila kilala at kahit hindi nila personal na kilala, mangungutang para lang ipang tapal. Huwag nyo nang bayaran yung mga OLA kung sakasaan na hinaharas na kayo. Ito payo ko lang ha, hindi ko kayo tinuturuan na huwag magbayad. Ang sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo kayang bayaran yung mga OLA na yan sa sobrang taas ng interest, huwag nyo munang piliting bayaran, hayaan nyo sila. Kung gusto nila magreklamo sila sa korte. Mas maganda po yun. Kung pinopost kayo, i-report nyo. SEC kagad. Tapos, pagka talagang sobra-sobra harassment, PNP o NBI Anti-Cybercrime. Yun po ang pinaka-best way para matulungan ninyo ang sarili ninyo. At huwag tayong magpapatalo dyan sa mga ginagawang pagbabanta at mga panggugulo nila sa inyo. At harapin natin ng buong tapang at hindi tayo basta-basta. Huwag tayong lulugmok sa isang lugar. Iiyak-iyak tayo. Kailangan nyo tumayo para tulungan ang sarili nyo. Walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lamang po. Ito po ang inyong lingkod. Sana po nakatulong ha. Ito po ang inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV.